Posible umanong may sindikatong nasa likod ng pag-award ng kontrata sa maintenance ng MRT-3. Ayon kay Senadora Grace Poe, isang nagangalang Marlo de la Cruz na munoy taga-suporta ng Liberal Party ang makakuha ng maintenance contract ng MRT matapos ma-terminate ang kontrata sa kumpanyang Sumitomo. May report si Ria Fernandez. Tila kontrolado ng isang secret mafia ang pag-award ng kontrata para sa maintenance ng Metro Rail Transit o MRT-3. Ito ang pananaw ni Senadora Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Public Services na nanguna sa pagdinig kaugnay ng mga aberya sa MRT Lunes ng umaga. Partikular na pinuna ni Poe ang kahinahinalang koneksyon ng nagngangalang Marlo de la Cruz, di umano'y masugid na taga-suporta ng Liberal Party sa mga kumpanyang nangalaga sa tren matapos ma-terminate ang kontrata ng nooy DOTC sa Sumitomo taong 2012. PH Trams that actually won the contract was newly incorporated. And if you look at the contract or the incorporators, meron isang pangalan na paulit-ulit lumalabas. Pagkatapos itong PH Trams, yung susunod na bumalik, ano nga yun? ABP Global. Pagkatapos nun, pati itong Buri, lahat yan, may isang pangalan na lumulutang palagi. Nandito ba si Marlo de la Cruz? Wala. Okay. Si Marlo de la Cruz, na isa sa mga incorporators dyan, umpisa pa lang sa PH Trams, napakagaling ba niya? Na talagang alam na, kamada niya ang sistema, palaging siyang nananalo. Ngayon dito sa Buri, hindi siya kasama dito, hindi siya nakapangalan dito. Pero ang kapatid pa rin niya, ang kasama dito sa pagbili ng mga parts. Tama ba ito sa inyong legal na pagsusuri? Nakita ba ninyo ito? Ikaw, Attorney Bata? I don't have the information for that. Buri? No, ma'am. Wala siya dito, ha? Sino, ma'am? Si Marlo de la Cruz, yung kanyang kapatid. Wala. Inamin ni dating Transportation Secretary June Abaya na kaalyado nga nila si De La Cruz, pero iginiit niya na walang kumita sa mga kontrata. Ginagarantihan ko sa inyo na walang akong nakinabang dito, walang kalokohan ito, above board lahat. At malinaw ang konsensya namin, kaya kong sagutin namin Panginoon na kaya kong ginawa namin ng maayos ito. Ipinasasabpina ng Senado si De La Cruz para dumalo sa susunod na pagdinig sa Mayo 23, habang tinitingnan kung kailangan ding sumipot si dating DILG Secretary Mar Rojas na namuno sa DOTC bago pumasok sa ahensya si Abaya taong 2012. I'm convinced that during his time, they dropped the ball. And I also am convinced that Secretary Abaya should not have allowed it to continue or persist during his time. Para sa PTV News, Ria Fernandez.